Hello sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Tayo po muli ay tutunghayan ang ating pagbasa para naman sa araw po ng Martes, September 24, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang kabanata ay 8, mga talatang 19 hanggang 21. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. Pinagsabi sa kanya, nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo. Ngunit, sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahangin natin sa Aklat ng Sibahay taong 2024. Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siyang kung ina at mga kapatid. Noong mga panahon na yon, ang Panginoong Hesus ay maraming critics, maraming tagapuna, at maraming nagkakalat ng masamang balita, masamang pagkatao, masamang mga kapintasan, maraming mga sakdal laban kay Jesus. At marami pang nagsasabing siya'y inaalihan ng masamang espiritu. Bilang mga mahal niya sa buhay, ang kanyang ina at mga kapatid, ibig siyang iligtas sa mata ng mga mapanghusga, mapaghanap ng mali, sa mga kritisismo ng mga tao ng panahon na yun. Kaya nga sa gitna at panahon ng kanyang pangangaral, tila baga parang sinusundo siya. Pero ang Panginoon ay hindi nagpaawat. Bagkus sinarap pa nga niya ang mga tao at ang sinabi, sino ang aking ina at mga kapatid? Tapos tinuro niya sila. Ang mga nakikinig at nagsasabuhay ng aking mga salita, ang siya kong ina at mga kapatid. Ano ang sabi? Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito, ang siya kong ina at mga kapatid. Matindi ang pag-ibig at sakripisyo ni Maria bilang ina ni Jesus. Totoo yun, mula pa sa pasimula nang i-announce ng anghel na siya magdadalang tao, sakripisyo niya ng malaki yun eh. Yung bigla siya magbubuntis na wala naman siyang asawa. Gayon din naman, isipin natin ang matatag na pananampalataya niya at malasakit bilang ina. Tularan natin ang kanyang tapat na pagsunod sa Diyos. Bagamat alam niyang nasa panganib ang kanyang buhay, sinunod niya ang ating Diyos hanggang sa pinalaki niya ang batang Jesus at hanggang sa ang Panginoong Hesus ay nagsimula sa kanyang ministeryo, palagi siya nakaabang. Isa siya sa mga disipulo at alagad ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang inang Maria. Ang mga tunay na kapatid at ina ay hindi lamang sa laman at dugo. Totoo yun. Kundi sa espiritual na pamilya, tanggapin natin si Maria bilang ating ina sa ating pananampalataya. Buksan natin ang ating tahanan sa kanyang pagdating, gaya ng pagtanggap ni Jesus sa kanyang minamahal na alagad. Sa simpleng paraan, magkaroon tayo ng matatag na pananampalataya at wagas na pag-ibig sa pamilyang espiritual, katulad ng pagpapamalas ng ating Panginoong Hesus, pagpapamalas ng Inang Birhen, at pagpapamalas ng mga alagad niya na tinanggap nila si Maria nang ang Panginoon ay ihabilin ang kanyang ina sa isa sa kanyang mga alagad sa krus ng Kalbaryo. Sa simpleng paraan, magkaroon tayo ng matatag na pananampalataya at wagas na pag-ibig sa pamilyang espiritual. Isa puso natin ang mensaheng ito. Sumunod tayo sa salita ng Diyos katulad ni Maria, na bagamat alam niyang ang kanyang tatahakin ay masuliranin, ngunit ano ang sabi niya? Mangyari kung ano ang kalooban mo sa akin. Maging ganun din tayo. Naway patuloy tayong maglakbay ng may pananampalataya kasama si Maria, ang ating mapagmahal na ina, na isang gabay. At tayo din ay katulad nila, ni Maria at ng mga kapatid, na dapat tayo maging gabay din. Yan. Subukang anyayahan ang bawat miyembro ng pamilya saan? Sa gawain ng Panginoon para makakilala. Sandaling manalangin at damhin ang presensya ng Panginoon sa mga bawat pagtitipo na atin pong dinadaluhan. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.